ano sa tingin mo, Attorney Ed, ang kahihinatnan ng yung impeachment trial, DVP Sara, dahil talagang nasa kasagsagan tayo ng investigasyon ng flood control projects? Alam mo ma'am, sa totoo lang, depende lang yan sa taong bayan. Ang problema kasi, lagi kong nasasabi, may pag-aaral nga na ang mga Filipino reactive. Wala naman tayong deeper understanding of issues. We are driven by emotions. So isipin mo, who would have thought that last month or even 3 weeks ago, ang pinagdidebatihan natin sa social media, yung impeachment. May mga nagagalit sa desisyon ng Korte Suprema, may mga natutuwa. At yan ang mainit na topic. Try mo mag-post ngayon tungkol sa impeachment. Hindi yan papansinin because of the flood control project issue. Ang problema, paano kung may panibago na naman din issue sa susunod? So paano yan kung maiiba na din na naman yung atensyon, di mababaliwala na naman. Kaya kung tatandaan mo, at that time that the Supreme Court made a pronouncement, maraming mga mababatas, nanggigigil silang ituloy because they know that if they would do it next year, baka panis na yung issue, mag-iiba na, hindi na masyadong napapansin. At pag hindi napansin, walang public support, medyo mahirap talagang ituloy eh. Kasi ang problema sa Pilipinas, sa totoo lang, dapat institutional reforms eh. Kaya lang hindi natin masagawa yan kasi yung taong bayan, nalalaro yung emosyon. I'll just give you an example kagaya nung pinag-uusapan nyo kanina dito ma'am sa doon sa casino. Alam mo ba, ang casino under the law is actually a covered person. Kapag ang perang pumasok dyan na hindi maipaliwanag, yung chips pinapalit ng cash, hindi maipaliwanag kung totoong panalo dahil may record naman sila, pag yan ay 5 million pataas, dapat nire-report yan sa AMLAC eh. So kung ang malaman, parang hindi na-report, ba't hindi yan na-i-report, hindi ba? So that in itself is problematic eh. Okay. O dito lang sa mga usapin na limbawa dito sa pamamahala, 'di ba? Anong mangyayari dito? Yung mga rigged na lang lahat ng mga bidding requirements, even compliance. So ang laki ng problema natin, kaya lang kaya para pong pagtutuanan mo ng pansin, kinakailangan genuine reform, hindi selective. Alam mo kung sino nakinabang dito total sa tanong mo sa impeachment? Ang nakinabang sa issue na ito, si Vice President Sara Duterte. Ayun. Kasi tandaan natin last month sa taong bayan, siya yung pinakamasamang tao. Yeah. Okay. Siya lang ang walang ya. All of a sudden, ay pati pala yung mga nagkaakusa sa iyo, kasali rin. So siyang nakinabang talaga dito. And if this would continue at lalo pang mapapalalim at mapapaigting ang investigasyon at hindi bibitaw ang taong bayan, medyo mahihirapan matuloy yung impeachment at the end of the day. Okay. And you have to also understand na Sara, the Dutertes are also a force to reckon with. Ayaw mo man sa kanila, we have to admit the fact na meron talaga silang loyal following.